Tumangulang naman siya at saka nagpaalam na aalis na. Nang ako na lamang ang mag-isa dito sa garden at hindi ko maiwasang mapangiti. Wala sa sariling napahawak ako sa manipis kong tiyan. Hindi pa naman halata na buntis ako dahil 2 months pa lang naman. Anak, ang bait ng papa mo. Biruin mo, pinagbalatan pa tayo ng mansanas. Napangiting sabi ko. Ang lawak ng ngiti mo ate ah, biglang sabi ni Riri. Hindi naman ako nakangiti Riri. Pagtanggi ko sa sinabi niya. Asus, ate Shaina, naabutan kaya kitang nakangiti. Kung hindi ko lang nakita si Kuya Mateo na galing dito, hindi ko maiisipang silipin ka dito ate. Paliwanag nito. Okay lang naman nang umiti ka ate, mas lalo ka kasing gumaganda. Pahingi nga ako nito ate para mas lalo ka pang gumanda. Biro nito, natawa ko bago sa kanya inilahad ang hawak kong mangkok na may lamang mansanas. Si Kuya Mateo nagbigay sa'yo nito ate? Tumangulang naman ako. Ang sweet naman ng husband mo ate. Sana makatagpo din ako ng lalaking katulad ni Kuya Mateo. Wika ni Riri. Kung alam mo lang Riri, ang tungkol sa kontrata ay hindi mo pangangarapin na magkaroon ng katulad ni Mateo. Masayang nagse-celebrate ang pamilyang David sa isang beach resort sa Tagaytay matapos ipaalam ni Mateo tungkol sa pagbubuntis ni Shaina. Ay nagpa siyang umuwi ng Pilipinas ang magulang ni Mateo upang i-celebrate ang tungkol sa pagbubuntis ni Shaina. Halagang-alaga ni Mateo si Shaina. Kahit na 3 buwan pa lamang ang tiyan nito, ay hindi hinahayaan ni Mateo na mapagod ito. Halata na ang umboknan siya ng babae, ngunit kahit na siya'y nagdadalang tao, kapansin-pansin pa rin ang hubog ng katawan nito. Halatang masayang kumakain ang buong pamilya David, ay ipinagsasandok pa ni Mateo ng pagkain si Shaina. Paniwalang-paniwalang magulang ni Mateo dahil sa pagpapanggap na ginagawa nila ni Shaina. Sobrang sweet kasi ng dalawa na animoy totoo silang nagmamahalan. Kumain ka na rin Mateo, tingnan mo hindi mo pa ginagalaw ang pagkain mo. Sambit ni Shaina sa katabi. Hindi pa kasi kumakain ito dahil sa ginagawang pag-aasikaso sa kanya. Nahihiya na nga siya sa magulang ng lalaki dahil sa pagiging maasikaso nito sa kanya. Kakain ako mamaya. I need to secure na mauubos mo yung pagkain mo. Paliwalang ani ni Mateo sa kanya. Hindi mo naman kailangang asikasuhin ako 24/7, Mateo. Baka sa sobrang pag-aasikaso mo sa akin ay makalimutan mo ng sarili mo. Nag-aalalang sambit ni Shaina. Kahit na pagpapanggap lamang ang pag-aasikasong ginagawa sa kanya ng binata, ay hindi niya maiwasang mag-alala para dito. Ang sweet niyo namang dalawa. Kinikilig na puna ng mami ni Mateo sa kanilang dalawa. Ganyan talaga kapag magkakaanak na kayo. Kaya ikaw, Mateo, wag mong bibigyan ng sama ng loob ang asawa mo kung ayaw mong pumangit ang baby niya paglabas. Biro muli nito sa dalawa. Makulit at mahilig magbiro ang magulang ni Mateo, lalo na noong makilala nito si Shaina. Ma'am, kung magpapasaway si Teo sa asawa niya, hindi ako magdadalawang isip na agawin si Shaina sa kanya. Biglang singit ng kapatid ni Mateo. Tahimik lamang ang binata sa buong araw na nandito sila sa resort, kaya nagulat na lamang ang magulang nila nang bigla itong magbiro. Naku, ikaw naman, bakit ba ayaw mo pang mag-asawa? Tingnan mo si Mateo, magiging tatay na samantalang ikaw ay puro ka na lang pagpapasarap sa buhay ng ina at tupag mo. Mataray na ani ni Livia sa kapatid ni Mateo. Ma'am, gusto ko pang i-enjoy ang pagiging binata. Pagkasabi nito ay saka nito binalingan ng tingin ng kapatid nang may pang-aasar na tingin. Ayaw ko pang magaya kay Teo na magiging tatay na. Fuck you, bro. Hanas ni Mateo sa kapatid. Kidding. Tanging sambit ng kapatid sa kanya bago ito nagpatuloy sa pagkain. Iha, magpakabusog ka para maging gwapo at magandang magiging apo namin, ha? Baling ng mami ni Mateo kay Shaina. Napamaang si Shaina dahil sa sinabi nito. Hindi naman siya magkakaanak ng kambal kung bakit nabanggit pa ng ina ni Mateo tungkol doon. Hindi naman po kambal ang magiging anak namin ni Mateo, Mami. Wala naman pong kambal sa lahi namin. At siguro ganun din po sa inyo. Nahihiyang saad ni Shaina. Nako, Iha, dyan ka nagkakamali. Malapad ang ngiting wika ng mami ni Mateo kay Shaina. Samantalang ang 3 lalaki naman ay tahimik lamang habang kumakain. Bakit po, Mami? Takang tanong ni Shaina. Pilit na tinatanggal ni Shaina ang matinding kaba sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ng mami ni Mateo sa kanya. Pinagdarasal niya na sana hindi totoo na kambal ang pinagbubuntis niya.
Kasi naman, iha, sa side namin at ng daddy ni Mateo ay may mga anak na kambal ang bawat side ng family namin. Nagkataon nga lang na hindi ako nagkaroon ng anak na kambal. Pero happy naman ako dahil mga gwapo itong dalawa. Mahabang litanya nito. Hindi naman pinahalata ni Shaina na nagulat siya dahil sa sinabi ng mami ni Mateo sa kanya. Pero naniniwala pa rin siya na hindi magiging kambal ang nasa sinapupunan niya dahil hindi niya kakayanin na dalawang iiwanan niya sa poder ni Mateo balang araw. Ganun po ba? Pero alam ko po na hindi ito kambal, hindi naman po malaki ang tiyan ko. Giit ni Shaina. Hay nako, basta gusto ko ng twins para naman magkaroon din ako ng apo na kambal. Sige na, ubusin mo na yung kinakain mo, iha. Ikaw naman, Mateo, huwag mong pinababayaan ang asawa mo. Baling ni Livia sa anak nitong si Mateo. Tanging tangulang naman ang isinagot ni Mateo sa ina at muling inasikaso si Shaina. Let's finish the food. Singit ng daddy ni Mateo sa usapan. Napahaba na kasing pananatili nila sa harapan ng pagkain dahil sa kwentuhan at asaran na nagaganap. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam ng bawat isa na magpapahinga na. Bukod pa doon ay hindi pinapayagan ni Mateo na mapuyat si Shaina kahit na hindi pa naman ito dinadalaw ng antok. Silang dalawa lamang ni Mateo ang magkasama sa buong cottage. Kahit na mahigit 3 buwan na niyang nakakasama si Mateo sa iisang silid, ay hindi niya pa rin maiwasang mailang. Kakatapos lamang ni Shaina na maligo, dahil nauna sa kanya si Mateo ay naabutan siya nitong natutulog sa kama. Nagawi ang paningin niya sa kanyang cellphone, nang bigla itong tumunog, senyalis na may nagpadala ng mensahe sa kanyang account. Dinampot ni Shaina ang kanyang cellphone sa gilid ng kama. Malaking palaisipan sa kanyang mensaheng nabasa niya. Bagong user ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Hindi niya maiwasan na magtaka dahil sa nabasa. Enjoy your night with my boyfriend. Paulit-ulit na rumerehistro sa kanyang isipan ang kanyang nabasa. Ngunit bandang huli isinawalang bahala na lamang niya ito. Dahil sino ba naman ang tinutukoy ng user na to kung wala naman siyang ibang kasama bukod kay Mateo? Ang hinala rin niya ay baka nantitrip lamang ang user na to. Muli niyang inilapag ang kanyang cellphone sa table at nagpa siyang mahigana sa tabi ni Mateo. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Biglang tanong ni Mateo sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niyang nakapikit ang katabi. Ang buong akala niya ay tulog na ito. Napakagatlabi siya nang maalalang nakaligtaan niya palang inumin ng vitamins niya. Kung hindi lang ipinaalala ni Mateo ay tsak na masisermonan lamang siya kinabukasan. Araw-araw kasing itinatanong ng lalaki kung umiinom ba siya sa tamang oras. Hindi pa eh. Mahinang sambit nito kay Mateo. Malalim itong napabuntong hininga bago bumangon. Nagtataka namang sinundan ng tingin ni Shaina ang kasama nang magtungo ito sa table at kinuha ang vitamins niya. Nang makabalik sa pwesto niya si Mateo ay naupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Kailangan ko bang ulit-ulitin sa iyong pag-inom ng vitamins mo, Miss Castro? Anak kong nasa sinapupunan mo, kaya alagaan mong sarili mo. Seryosong saad ni Mateo sa kanya. Napabusangot si Shaina dahil sa pagiging seryoso ni Mateo sa kanya. Hindi niya rin maiwasang magtaka kung bakit minsan ay nagiging emosyonal siya kahit na maliliit na bagay. Pasensya na, sa susunod hindi ko nakakalimutang uminom ng vitamins. Nakangusong saad niya. Hindi naman ito pinansin ni Mateo, bagkos ito na ang nagbukas ng vitamins para sa kanya. Here, itinapat ni Mateo ang vitamins sa bibig ni Shaina. Ibinuka naman niya ang kanyang bibig para isubo ang gamot na nakatapat sa bibig niya. Hinabutan rin siya ni Mateo ng isang basong tubig at nang makainom na siya, ay saglit na umalis si Mateo para ibalik sa kusina ang basong ginamit niya. Isip bata. Mahinang sambit ni Mateo nang mahiga itong muli sa tabi niya. Sinong isip bata? Takang tanong ni Shaina sa kanya. Ikaw. Naituro ni Shaina ang sarili sa pamamagitan ng kanyang hintuturo. Hindi niya makuha ang gustong sabihin ng katabi dahil malimit lamang itong magsalita. At kung minsan ay naiiwan na lamang siyang tulala sa tuwing may isang salita ang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ako? Maang natanong ni Shaina kay Mateo na ngayon ay nakapikit na. Sino pa ba? Sa totoo lang naninibago ko sa iyo, Miss Castro. You look like a kid now. Tomorrow pupunta tayo sa OB mo para naman malaman mo kung bakit nagiging isip bata ka. Shaina's point of view. Napamaang naman ako dahil sa sinabi niya. Sa 1 linggo pa ang check-up ko at isa pa, hindi naman ako baliw. Angal ko. Tiningnan naman ako nito. Talaga lang ha? Sarkastiko nitong sambit sa akin.
Hindi naman na ako umimik dahil wala rin namang patutunguhan ng usapan namin. Nahiga na ako at tumalikod sa kanya. Nakaramdam na rin ako ng antok kaya itutulog ko na lang ito. Kinabukasan pumunta kami ni Mateo sa OV dahil maaga kaming umuwi para hindi raw kami abutan ng tanghali. Nakipagtalo pa ako dito dahil gusto talaga akong ipakonsulta sa pinsan niya. Hindi naman daw siya nag-aalala para sa akin. Nag-aalala daw siya para sa sanggol na dinadala ko. Nakuha pa niyang biruin ako na okay lang daw na maging baliw ako. Basta wag lang maapektuhan ng sanggol. Para maniwala siya na walang kakaiba sa akin, ay pumayag na rin akong i-check ako ni Dr. Jade. At ngayon hinihintay namin dumating si Dr. Jade. Pero ang sabi ng sekretarya nito ay umalis lang saglit, pero babalik na rin daw yon. Ilang minuto pang lumipas nang sa wakas ay sinusuri na ako ng pinsan ni Mateo. Sinabi ko rin sa pinsan ni Mateo tungkol sa pag-iiba ng mood ko. At ang sabi naman nito sa akin ay walang kakaiba sa akin. Normal lang naman daw sa buntis ang pag-iiba-iba ng mood. Mr. David, ano bang pumasok sa isip mo kung bakit gusto mo kaagad magpa-check up ang asawa mo? Samantalang normal naman ang kondisyon ni Mrs. Saina. Kunot noong tanong ni Dr. Jade kay Mateo. First of all, my wife is like a kid now. She's acting like a kid. Normal pa bang ganoon, Jade? Pabalang na saad ni Mateo. Malalim ako na pabuntong hininga. Nasobrahan ng pagiging maalagain niya. Funny, ha? Tulad ng sabi ko kanina ay normal lahat kaya wala kang dapat na ikabahala. Ang pagiging paranoid pinsan ay iwas-iwasan mo, ha? Magiging tatay ka na para ka pa ding isip bata. Napailing si Dr. Jade matapos niyang sabihin yun. May kinuha si Dr. Jade sa drawer niya at iniabot ito kay Mateo. Here. Basahin mo ang mga nakalagay dyan. Palibhasa kasi hindi mo pa dinala yung brochure na pinadala ko sa'yo, Mateo David. Kita kong inis sa mukha ni Dr. Jade sa pinsan niya. Nawala sa isip ko. Tanging usal ni Mateo at kinuha niyang brochure. Tatapatin na kita, pinsan. Sa lahat ng mga pinsan natin, ikaw lang ang nakita kong sobrang maalaga sa asawa. Pag-iiba ni Dr. Jade sa usapan. At ang swerte mo talaga, Mrs. David. Akala ko nga magiging katulad yang si Mateo sa ibang mga pinsan namin eh. Tawang-tawang sabi nito. Napangiwi ako dahil ang sama na ng tingin kanina ni Mateo. Bakit po ba naiiba si Mateo sa ibang mga pinsan nyo? Curious kong tanong. Simple lang. Si Mateo katulad lang siya ng mga pinsan namin. Alcoholic, babaero, basagulero, pero gwapo. Right, Mateo? Malawak ang pagkakangiting baling nito kay Mateo. Shut up. Ang ingay mo. Inis na saad ni Mateo sa pinsan niya. Ngunit tinawanan lang naman siya ni Dr. Jade at nagpatuloy ito sa pagsasalita. Okay. Tatahimik na nga ako. Saad nito kay Mateo. Pwede na kayong umalis at marami pang naghihintay sa labas. Thank you ulit. Nahihiyang saad ko. Ang swerte pala ni Mateo sa'yo. Biglang sabi ng makatayo ako mula sa pagkakaupo. Ha? Naguguluhan kong saad. Sabi ko, ang swerte ni Insan sa'yo. Biruin mo ang ganda mo at ang nice. Nakangiting saad nito, napaubo ako ng peke. Kailan pa ako naging maganda? Wala naman akong inilalagay sa mukha ko at katawan ko para gumanda. Kaya imposible naman yun. Let's go. Nagitla ako nang bigla akong hawakan ni Mateo sa isa kong kamay at hinila ako nito palabas ng pintuan. Hinayaan ko lang naman siya dahil hindi naman masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Hindi naman ako pwedeng pumalag dahil maraming nakakakita sa amin. Siguro ay nainis siya sa pinsan niyang doktora dahil sa pangbubuking ni Dr. Jade sa kanya. Best! Gulat na ani ni Letty nang makita niya akong nakatayo sa labas ng pintuan niya. Nagpaalam kasi ako kay Mateo na pupunta ako sa apartment ni Letty para kamustahin ito. Hindi kasi ako matatahimik kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin pinapaalam sa kanya tungkol sa pinasok ko. Kaya ngayon gulat na gulat siya at hindi niya inaasahan na pupunta ako dito. Ngumiti ako ng pilit. Natatakot ako na baka magalit sa akin ang kaibigan ko dahil sa hindi ako tumawag sa kanya ilang buwan na rin ang lumipas. Ako nga ito. Naputo lang sasabihin ko nang bigla ako nitong yakapin ng mahigpit. Niyakap ko naman ito pabalik. Ramdam ko ang pagkamis niya sa akin. Pigil ang luha ko nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Bes, saan ka bang lupalop nagsusuot ha? At teka, bakit ang blooming mo ngayon? Bumaba ang tingin niya sa umbok kong tiyan. Nahihiya naman akong napaiwas ng tingin sa kanya. At ang tiyan mo? Lumuno ka ba ng 2 pakwan? Taka nitong tanong, hiyang-hiya ako para sa sarili ko.
At sana hindi na lamang ako nagpakita pa kay Letty. Hindi ko kasi kayang maglihim ng matagal sa kaibigan ko, lalo na sa pamilya ko. Pero hindi ko naman kayang harapin si mama ng ganitong sitwasyon ko. Mahabang kwento, Letty. Mahinang sambit ko. Kahit na naguguluhan siya ay tumango ito at inalalayan akong pumasok sa loob ng apartment niya. Pinaupo ako ni Letty sa upuan at siya naman na nagpalakad-lakad sa harapan ko. May dapat ba akong malaman, Best? Please, gusto kong malaman kung ano bang nangyari sa iyo sa loob ng 5 buwan. Halos di ako makatulog ng maayos sa kakaisip ko sa iyo. Nitawag or text galing sa iyo ay wala akong natatanggap. Pati ang pamilya mo sa probinsya ay nagtatanong na sa akin kung bakit hindi ka na natawag sa kanila. Mahabang litanya ni Letty. Nanatili na lamang akong nakayoko dahil sa katangahan ko at katigasan ng ulo ko. Hinayaan ko itong magpatuloy sa pagsasalita dahil totoo naman ang sinasabi niya. 5 buwan akong walang paramdam sa kanya at itong nasa tiyan ko ay 5 buwan na rin. Ang laki na ng tiyan ko at doble ang laki nito kumpara sa ibang mga buntis. Tingnan mong sarili mo. Ibang-iba ka na, Shaina. Parang hindi na kita kilala. Yang tiyan mo ang laki na. Inis na saad ni Letty. Naiiyak ako dahil sa inis, Shaina. Sabihin mo nga sa akin na totoo nangyari sa'yo sa loob ng ilang buwan. Pakiusap nito sa akin. Marahan naman akong tumango. Sorry, Letty. Panimula ko. Sorry kung biglaan akong nawala. Sorry kung hindi ko sinabi sa yung totoo. Ano ka ba, Shaina Castro? Wala ka naman dapat ihingi ng tawad. Hindi ako galit sa'yo. Ang akin lang naman ay dapat tinawagan mo ko or i-text man lang para naman hindi ako nag-alala. Mahinahon na sabi niya. This time naupo na rin ako sa harapan nito. Sabihin mo na sa akin lahat-lahat, my friend. Makikinig ako. Hindi naman kasi ako galit sa'yo. Nagtatampo lang ako dahil ngayon ka lang nagpakita sa akin. At nakakagulat lang dahil bundat ka na. Nakabusangot na sabi niya. Pasensya na talaga. Diba nung araw na inalok mo ako ng trabaho at sinabi mong kailangan ko magpakita sa tinutukoy mong tao? Panimula ko. Marahan naman siyang tumango. Noong nakipagkita ko kay Mr. David, hindi trabahong inalok niya sa akin. Hindi trabaho? Naguguluhan niyang tanong. Marahan akong tumango bilang sagot. Alam kong magugulat ka pero inalok niya sa akin noong araw na yon ay kasal at kapalit ng pagpayag ko ay babayaran niya ako. Huminto muna ako sa pagsasalita dahil kita ko ang gulat at alam kong gulong-gulo siya ngayon. Tinanggap ko ang alok niya kahit na labag sa kalooban ko. Yung pera na ginamit para sa operasyon ni Mama ay galing yun kay Mateo David. Nagpakawala ako ng hangin dahil sa matinding kaba. Kinakabahan ako na dahil kapag sinabi ko sa kanyang tungkol sa kontrata at mga patakaran ni Mateo, ay baka pandirihan ako ng kaibigan ko. Pero nandito na ito at kailangan ko nang sabihin lahat-lahat para naman mabawasan ng kasinungalingan na ginagawa ko. At itong pinagbubuntis ko, itong kapalit ng perang ibinayad niya sa akin.